What's up everyone? So Vince here from Explore with Vince. Welcome to Behind the Shish. So ngayon, pagkukwentuhan namin yung story behind Pinatubo Mountainero. And joining us, we have Sir Barry Silvestre, the owner and founder of Pinatubo Mountainero. So, Sir Barry, before tayo mag-dive in sa story ng Pinatubo Mountainero, gusto ko munang malaman kung sino ba si Barry. Okay. So, before, kung ano-anong trabahong na gawa ko. So, actually, graduate ako ng accountancy. And then, nagtrabaho ng mga menial jobs. And then, from staff, associate, nagkaroon ako ng chance na ma-practice yung accountancy doon sa office na unang pinagtrabaho ko sa Makati. Pagkatapos nun, mas incline ako sa creative. So, naging graphic artist naman ako. Lumipat ako sa Pampanga. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng parang need for financial naman. So, nag-OFW ako sa Korea. Pag nung nasa Korea na ako, doon ko na-explore yung free time na mag-aral sa computer. So, nagkaroon na ng vlogging. So, may mga AdSense, may mga opportunities online. So, dahil doon, naisipan kong mag-aral ng mga programming sa paggawa ng website. Okay. Actually, ngayon, nagagamit ko na yun sa website ng Pinatubo Mountainero. Okay. And after ng pagiging OFW ko, vlogging naman, yung BLOG, yung mga search engine optimization. Anyway, more on earnings sa kumita online. Hanggang sa nag-pandemic, naging game developer before that, nag-pandemic nga lang. So nagkaroon ng time na offline naman. So instead na maging 'di ba pandemic noon, naging nasa bahay lahat ng tao, so dapat mag-online. Ako naman nag-explore, mag-hike. Okay. Una nagba-bike ako. Ayun Kap. So before natin pag-usapan yung biking or hiking mo, like grabe yung pandemic, no? Ang dami natin natutunan, ang daming nangyari. Nandun tayo sa point na parang eto na ba yung end of the world? Yung ano na mangyayari sa atin after nito? Hanggang kailan tong pandemic? Hanggang kailan nandyan yung COVID? So maraming tumatakbo sa isip natin. So transition tayo dun sa pandemic. And paano ka nag-start mag-explore? Okay, doon sa time na pandemic, 'di ba, sabi mo parang end of the world. So nag-start din na timing na parang mid-life crisis nung time na 'yon. So naisipan ko lang na mag-bike para rin sa health, ganun. So sa kakabike ko, nakapunta ako sa mga liblib na lugar, kumbaga mga part ng bundok na sa yung halimbawa Delta 5, sa Big Falls, sa Angka Falls, dito lahat yan sa Porac. Hanggang sa maisipan kong mag-join sa mga yung mga hiking sa Facebook. Ay, mga joiners ka? Joiners. Okay. So joiners muna ako. Mount Arayat yung una kong nakyat. Pero bago doon, meron na akong mga inakyat na bundok dito lang sa Porac. Pagkatapos noon, hanggang umabot ako sa Mount Apo. So Mount Erie, hanggang sa pataas ng pataas yung mga naakyat ko, mga mahihirap. At nung ma-reach ko yung Mount Apo, naisipan namin explore yung Porac side ulit. Yung Okay, Mount so before Pinatubo. that, sorry to cut you off, Kap. So, you're able to conquer the highest mountain in the Philippines. Yes. So, before tayo mag-transition dun sa bundok natin dito sa Pampanga, ano yung na-feel mo nung na-conquer or naakyat mo yung summit ng Mount Apo? Yun. Matindi yan kasi 3 days yun. Tapos meron boulders yun na parang non-stop, pero parang nasa ibang bansa ka rin. Yung nasa top ka na ng summit, kasi dalawa yun. Meron pa palang mas mataas. Yung sa pinaka-peak na talaga. Tapos maganda yung clearing ng time na yun. Naisip ko na parang ito yung malaking achievement para sa akin na kaya ko pala. At this age na rin, alam ko, 40 na ako noon. So, 40 ka na, Kap? 44 na ako ngayon. Parang ano ka lang 35. Siguro dahil dun sa kakaakyat din Okay, sa physically active. So nakakapagpabata rin siya, kaya maganda rin siyang activity and libangan, ganun, maging hobby. Alright, thank you, Kap. So, transition na tayo. So, na-conquer mo yung Mount Apo. And what's next? So next is yung Mount Pinatubo. Actually, pinag-usapan na yun during the hike na tawag niyan bubutasin. So, ibig sabihin, i-open mo ulit yung trail
meron naman kasi kaming kausap na, meron na rin kaming kausap na lokal, pati rin sa munisipyo, ganyan. Ang kailangan lang namin is ma-prove na safe una at saka cleared yung trail. Pero na-set na kami nun, bigla naman nagkaroon ng activity sa Pinatubo nun. So nagkaroon na siya ng usok nun. Sa ano to bandang November. So paakyat na sana, biglang nagkaroon ng activity. Pero after nun, nalaman na ano lang pala siya, meron lang side na yung lupa, yung lahar, bumaba siya. Okay. So umusok dahil doon. So even yung sa Zambales side, chinek nila, syempre affected din sila, lalo na yung mga residente. Ganun nga ang nangyari. Wala talaga siyang activity na pagputok, kundi ano lang, lupa lang na bumagsak doon sa other side ng Pinatubo. Copy. So ano yung na-feel mo nun nung merong volcanic activity bilang tawag doon? Hindi siya volcanic Hindi siya. talaga, parang phreatic or something na hindi alarming. Hindi alarming. Pero- Pero ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Actually ako, iniisip ko lang palagi, hindi pa time. Pero darating din yung araw. Pero syempre pagka nag-overthink ka, isipin mo wala talagang chance na. Pero dahil nga positive thinking kami nun, ako iniisip ko, i-search ko muna, basahin ko muna yung lahat ng facts. So hindi siya volcanic activity, ibig sabihin may chance pa siyang open ulit. And Kap, gusto kong i-highlight yung mentality mo na yun. Yung sinabi mong hindi pa time, paki-elaborate naman. So feeling ko mindset mo yun sa everyday living mo, not just sa hiking or biking, sa mga outdoor activities. Can you tell me more about that mindset? Actually, ano rin yun part din yan ng mentality ng mga nag-hike. Yung bundok nandyan lang yan. So, ganun. So, palaging ang bundok nandyan lang yan. Kung hindi ngayon naka-open, may time na mag-o-open din siya. So, fast forward mga after 4 months, February, nagkaroon na siya ng parang clear signal, go signal. So, nag-set na kami, nag-hike na kami, narating na namin yung Mount Macdonald, via Sapang Uwakto, pero dun sa pababa ng Mount Macdonald, bigla, hindi naman clear yung daan. So maraming puno pang nakaharang. Okay. Tapos yung packet ng Mount Pinatubo nun, sinasabi nila na baka mas mahirap yung daan. Bandang huli, inisip nila na i-postpone ulit. So hindi kami nakarating talaga ng Mount Pinatubo nun. Hanggang Mount Macdonald lang kami nun. Kaya na-move na naman ng 2 pa ulit na linggo. Okay. That was way back, anong year, Kap? Ito, 2021. 2021. Oo. So, na-move siya ulit ng isa pang group ng hikers ulit. So, this time, mas marami nang maglilinis, mas marami na rin kami na mas ready yung pangatawan sa kayong mentality. Pagkatapos nun, camping na kami. So, dahil na-clear na yung unang part ng trail, yung pangalawang group na is mabilis na nakarating ng Mount Macdonald. So, ang plano sana is kinabukasan mag-hike, pero dahil nandun na kami sa Mount Macdonald ng 3 p.m., bumaba na kami. Pagbaba namin, mahirap yung daan, pero safely nakalipat kami papuntang Mount Pinatubo. Medyo ano pa yung clearing na malabo, pero lumiwanag nandun na kami sa taas. So parang inadya rin na nagkaroon kami ng magandang experience dun sa Mount Pinatubo sa Sapang Uwak. And then yun na yung time na nireport namin, okay na siya, nagkaroon na ng mga go signal. Pero yung Inararo Trail, meron din kasing Anaan Falls doon. Yun din yung sunod na in-explore ko. Pero again, ibang challenges na naman yun. Doon naman, pinahinto na talaga kami. Doon sa Inararo Trail pa lang, naharang kami ni Moises. Pinahinto. So, ano nangyari, Kap? Bali, pag dumaan ka kasi sa Inararo Trail, bagong barangay, ibang barangay yon. So, iba yung set doon. At doon ko rin nalaman na meron pa silang Indigenous People Organization na namamahala sa kabuuan ng ancestral domain ng Porac. So, doon sa side na yon, instead na payagan kami, dahil may go signal kami from the other side, in-stop kami. So, si Moises King ay anak ni Chairman Roman King. So mahigpit na binibilin doon na hindi kami pwedeng umakyat doon nang walang pahintulot ng kapitan ng Inararo at lalo na ni Chairman Roman King. So balik kami, ang gagawin ko sana noon, kasi ang gusto ni Moises gumawa ako ng letter. So gagawa sana akong letter noon,
kasi mga last stress pa lang, nasa bahay na ako nun eh. Pupunta ako sa Villa Maria, doon kasi yung papuntang New Enararo, at ibibigay ko yung sulat. Hindi ko pa kilala si Kapitan Benson King nun. Ang nangyari nun, parang may bumulong or parang may something na wag mo na ngayon, pinagpabukas ko. Yun. So kinabukasan, parang serendipity. Oo, kasi yung time na pumunta ako sa papuntang Inararo, hindi ko alam yung bagong Inararo, no? So wala akong idea kung ano itsura, no? Yung pangalawang, nag-stop muna ako sa may flyover. Yung pangalawang motor na dumaan, yun ang pinagtanungan ko kung saan po ba ang Barangay Inararo, yung kapitan ng Barangay Inararo para maibigay ko yung sulat. Yung pangalawang yon na motor na nagmamaneho doon ay anak ng kapitan ng Sapang Uwak. Kaya kilala niya bukod doon, meron siyang kusa na parang i-convoy niya ako. Matulungin din siya. So, pag andar namin doon, paakyat ng pa New Enararo, sakto din, pababaan yung sasakyan ni Kapitan Benson King. Yun yung Fortuner, white Fortuner yun, naalala ko. Ay, yung brown, parang gano'n. So, ibig sabihin, parang inadya pa rin, di ba? Parang nakatakda, no? Oo, parang nakatagpi-tagpi yung series of events. Oo. Okay. At huminto siya. Okay. At bumaba siya. Ako naman, kasi pasalubong eh. So, andito ako, tapos siya sa baba. Lumakad siya paakyat, ako naman pababa. Para magkasalubong kami, magkaroon kami ng usapan na ano yung gusto ko. Pinakinggan niya ako. So, sabi ko gusto namin umakyat sa Inararo Summit sa Pinatubo. Ito yung letter namin. So, binigyan niya lang ako ng dalawang instruction. Gawin mong Tagalog yung letter. Tapos, bukas, linggo yun, di ba? Munisipyo. Nandun sila sa office ng IPMR at NCIP dun sa baba ng annex building. Okay. So magkita daw kami doon at doon ko ibigay yung letter para magkausap kami ng mas maayos nun. Kasi kumbaga nagkita lang kami sa labas ng sasakyan eh. So ganun, ayun. Pumunta ako nung kinabukasan, Lunes ng umaga. Andun din yung kapitan ng Sapang Uwak. Andun si Kapitan Benson King. Tapos maya-maya, dumating si Chairman Roman King. Yun, doon ko nalaman lahat ng kwento. Sabi ko nga noon is, nag-ooperate pala ako sa dilim. Marami pa pala akong kailangang matutunan. Kaya nakipag-usap si Chairman Roman King sa isang lamesa. Pinag-aralan namin, tapos pinainggan ko kung ano yung mga gusto nila, ano yung dapat gawin. Hanggang sa, yun, nag-usap kami na pwedeng gawin itong mga gusto ninyo. Kasi meron naman ako experience sa Mount Arayat, sa Mount Apo. Alam ko naman yung policy nila doon, alam ko yung mga rates nila doon, alam ko yung fees. So, pwede nating i-apply yun dito sa Mount Pinatubo, sa Inararo Trail. Okay. Yun, ganun ang nangyari. Kaya nagkaroon ng open invitation sa mismong leader ng mga AITA na pumunta kami sa Mount Pinatubo via Inararo Trail. Yun. Okay. Pero before like the moment na nalaman mo yung in and outs, nakausap mo mismo yung leader ng community, ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Ano yung na-feel mo? Yun. Siyempre, unang-una, matagal na namin kilala sa mga hiking community, biking community. Lalo na si Chairman Roman King na matapang. At ang anak niya ngayon IPMR Norman King, sikat din siya noon. Meron siyang mga indie movies, ganyan. Meron siyang mga first UP graduate. So, para makausap ko siya ng harap-harapan at mapakinggan ko siya, parang ang laking responsibility naramdaman ko. Tapos ang bigat para sa pakiramdam na gano'n. Pero pagkausap mo siya, magaan sa loob. Talagang kwentuhan lang din na parang ganito na ano yung gusto ng isa, ano yung gusto ng kabilang panig, ano yung sinasabi ng mga panig sa kabilang side, at ano yung mga kailangan ng kanilang panig. Para lang, yun lang, give and take and hearing lang talaga kung paano magkasunduan sa parehong gusto. Yan din. Okay. And paano ka dumating sa point na na-feel mo na this is something bigger, na this is Pinatubo Mountainero? Hindi lang siya for personal consumption mo na gusto mo lang mag-outdoor activities. At what point mo na-feel na this is something bigger? Kasi nag-start muna kami sa mga hiking lang, sa mga mga groups lang, di ba?
Dun sa part na nagbigay na si Chairman Roman King ng mga fees, ganyan. So, pag sinuma total mo yon, ibang market siya. And kung ikukumpara mo rin naman sa kung ano yung produkto nila, Mount Pinatubo, second world's largest eruption. Actually, siya yung siya yung most devastating dahil pinakamalaking affected na civilization ang Mount Pinatubo. So world famous ang Mount Pinatubo. Kung ganun ang meron produkto at ganito ang nakaampat na fees na i-impose, viable naman. So malaking ano siya, malaking project siya. So para mabuo mo yung project na ganito, kailangan itaas lahat ng level. Yung quality, safety, unang-una, kaya sinabi ni Chairman Roman King, hindi pwede yung kolong-kolong dyan. Dapat 4x4 ang gamit. Dapat ang tour guide, dapat dati 5:1, dapat 4:1, ganyan. So, safety talaga and yung quality ng service and yung mga guides is ganun din. Pinapaganda rin yung quality ng pag-guide nila, yung mga drivers, ganun. So, para mabigay mo yung ganung quality ng service, medyo premium yung magiging ano niya. And of course, marami pa tayong iaambag sa kanilang lugar. So, yung mga fees nila sa ancestral domain, sa barangay, kailangan natin magkaroon sila ng, bukod sa guide fees, no? Magkaroon sila ng source of income para sa community benefits. So, dahil doon, parang nag-back to drawing board ba? So, paano natin ipapalakasin ito kung meron tayong enough na hindi pa enough na, no? Hindi pa enough. Meron lang tayong resources na nandito sa ating kamay. So, ang ginawa nun is i-try munang mag-hike. So, nag-hike kami kasama syempre, pagka ganyan, wag yung mga hardcore na hikers. Ang ginawa ko, nag-message ako kay Louie. We're in Pampanga. Okay, kare kuya. Shout out kay Louie, Kuya Mark, Sister Louie and Ate Ma'am Joyce. Joyce, si Mark, yan. Tapos so apat sila eh. Okay. Kumbaga, unusual, di ba? Na akyat sila ng mga Pinatubo. Pero dahil inisip ko, at kasama ko rin si Meline noon, so yung misis ko na do meron siyang experience sa hiking, ito, kakaibang challenge to. No? So, 2 days, ginawa ko camping activity. So, taas ng Anaan Falls, so safe sa ilog. Pangalawa, meron kaming enough time na umakyat at bumalik. Pero yung hindi kami gagabihin sa trail. So, makakabalik kami ng may liwanag pa. Nakasakay na kami sa sasakyan. So, pinagplanuhan, kumbaga. Hindi siya pwedeng suntok sa buwan or hindi siya pwedeng bahala na nakasalalay ang safety ng mga tao. And pag na-prove kung kaya to ng nila Louie, nila Ma'am Joyce, enough na ito para ipakita na tourist worthy ang Inararo Trail. Kaya doon nagsimula ang Inararo Trail. And then of course, meron ding Avatar Gorge na pinakita kami doon. So, yung Avatar Gorge, very beginner-friendly yon. So, naipakita rin namin noon nila Louie na sobrang ganda ng lugar at sobrang accessible. So, 45 minutes lang from Clark. Yun yung naipakita namin nung araw na yon. At yun nga yung simula nung Pinatubo Mountainero. Actually, mga 1 month lang before nun, March 2, yun, doon lang ako nagpa-register ng, sa SEC ng Pinatubo Mountainero. Of course, yung mga business permits. Noong time na yun, naging na siya, smooth operations na siya. Okay. And Kap, kung tutuusin yung connection natin with nature, like kapag nag-hike ako, kapag nung pumunta tayo ng Avatar Gorge, Anaan Falls, nandun yung fulfillment na ang layo natin sa busy na city. Tapos kung tutuusin, priceless eh. Priceless moment yun eh. Ano yung take mo dun? Ano yung fulfillment kapag nakakapag-connect ka sa nature, community? Yung una, yung nakakabigla dun is from Clark, biglang nagkaroon ng ganung kagandang nature. So tawag ko nga doon, sa likod lang ng Clark or Discover Clark. So beyond Clark, ganun na yung area na meron tayo.
So pag na-experience mo na yung ganong nature na talagang parang outside talaga sa city, wala ring signal, di ba? Mm. Ikaw lang saka syempre yung nature. Tapos kung may camera ka para ma-share mo, meron din. Pero yun lang ang nag-stand between sa inyo. So may experience mo na ngayon na may echo pala, 'di ba, sa Avatar Gorge, yung hearing senses, yung mga feel, malamig, 'di ba? Mm. So pagpasok mo lang maganda heightened yung mga senses mo. Mm. Tapos siyempre yung mga kasama mo, nagkaroon kayo ng chance na magkwentuhan. Mm. At yung guide, ituturo niya sa iyo yung mga magandang lugar na pwedeng picturean or pwedeng ituro sa iyo ano yung nangyari dati, ano yung history, tulad ng Tutulari, kung ang bakit tinawag na Tutulari. Okay. So yung back and forth ng exchanges ng conversation. Mm. So parang part of nature din na yung tao is part of this ecosystem or ecology na back to kumbaga yung nakaraan. Mhm. So, yun yung connect sa akin ng nature na meron kang something na, yun nga, yung human is meant to move. Mhm. So, human is meant to interact din. So, dun babalik sa parang pag-iisip mo na or pakiramdam mo na ito yung effect ng nature sa'yo. Ganda nun, no? Ang lalim nun, Kap. Tapos, ang lumalaki na ang Pinatubo Mountainero. If I may ask, ilan na kayo sa team mo? Okay, sa mga staff, bali nagkaroon kami ng 5 reservation officers. Tapos 2 kami ni Mele sa admin. Mhm. And of course, meron din kaming mga kumbaga hinahatak na si Alan Sampang sa branding and community, sila sa marketing, mga vlogging, sila Lynn Sharil. Sabihin mo ng Siyam, ganun. Siyam yung in and out, pero 7 yung operating. Pero doon sa mga nagtutour guide, umabot na kami 60 tour guides sa Inararo. At yung mga drivers namin, umabot na kami sa 30 yung drivers. Wow. At nadagdagan pa ulit kasi yung community earnings na gamit para bumili ng mga asset, ng mga money generating assets. So nagkaroon kami ng panibagong 3 4x4 Mhm. na magagamit sa tour. Okay. Yeah. Copy. So, Kap, yung responsibility mo as the owner and founder of Pinatubo Mountainero, talagang napakalaki, no? Oo. So, what's in it for you na nakakatulong ka sa Aita community plus nasi-showcase mo yung ganda ng Pampanga sa mga tourist? Oo. Actually, ganun din yung mga tanong ng kaibigan ko, yung parang makatulong. Pwede mo i-cut to, no? Pero Sige. minsan parang gusto ko, hindi naman to, medyo vendetta to eh. Kasi yung, na-abuse kasi yung nature kapag hindi nako-control. So, kailangan lang natin na monitored lahat yung mga pumapasok. Dahil meron na tayong monitored na pumapasok at willing to pay sila at nagbibigay pa ng mga tip, ganyan, na-empower yung mga local natin doon. Pati na rin ang mga 4x4, yun nga, pinapaganda nila yung sasakyan, pinapaganda yung serbisyo, nagiging gumagaan yung interaction sa mga guests. Pero Kap, sorry to cut you off. Gusto ko malaman, as the owner and founder, ano yung nafe-feel mo? Para sa akin, yung nafe-feel ko parang words na hindi na to pwedeng itigil dahil marami nang kumikita, marami nang naging hanap buhay ito. So, in a way, kailangan ko rin namang gumawa ng sistema na hindi ito titigil na andito ako. So, kailangan mag-continue siya. Legacy, kumbaga. Actually, yung dinagdag ko sa pillars namin, yung legacy. And bago yun, idagdag ko rin, nung nag-start kami sa pag-hike, ang word na narinig ko sa pagpasok mo sa ancestral domain is may namamana. Akala ko namamana yung talagang bow and arrow, papanain ka. Tapos, lately parang naintindihan ko na parang namamana ata nila. Yun yata yung intended na sabihin. So, misheard ko lang yung context na yung lugar nila namamana. So, minana nila. So, ancestral domain yun. Okay. So, ibig sabihin, bilang leader or bilang nagtaguyod at kasama namin ang lahat dito, gusto namin mamana. Mamana ito, hindi lang ng anak namin, mamana ito ng mga sa local, ng mga Aita, ng mga susunod na henerasyon, mamana itong nagawa na tourist destinations at magpatuloy ng walang hanggan. So, yun yung nararamdaman ko sa ngayon na parang may malaki tayong nabuo na hindi lang yung
3D, hindi lang yung dimensions, di ba? Yung today, yung nakikita mo, yung mga ilan kayo, ganun. Kundi yung future, Yeah. yung fourth dimension, yung time, di ba? So yung sa time, kailangan hindi lang mag-stop ngayon or next 4 years or next 10 years. Kailangan magpatuloy ito hanggang sa next generation at maging marka na ng ancestral domain ng PORA, ang tourism destinations ng mga AITA. Lalo na katabi tayo ng Clark. Ganyan. Tama. Malaking opportunity. Ganda ng Kap. So, aside from Mount Pinatubo, i-share mo naman kung ano yung mga ino-offer ng Pinatubo Mountainero. So ngayon meron tayo syempre yung Tutulari Avatar Gorge aside from Mount Pinatubo via Inararo Trail. Yung Anaan Falls na madadaan sa Inararo Trail, ino-offer din natin yan as main destination. Kasi 3 set to ng Anaan Falls. So nakita mo na yun, di ba? Nagpunta tayo doon. Meron siyang una yung parang malawak na beach area. May beach sand sa gitna nun. So parang malambot na lupa yon. So convenient siya sa mga beginners. Hindi ka malulunod kasi mababaw lang siya. Tapos yung second and third set is mababaw lang din. Tapos napakaganda ng formation niya. Twin falls, tapos isang malaking falls na mataas. Hanggang ano lang din, hanggang dito lang, hanggang dibdib lang din ang tubig. So bukod doon yung trail na maganda rin. At ngayon meron kaming bago yung Eden Hot Spring. So Eden Spring Mountain Resort. Napunta rin pala doon. So ito yung ginawa natin part na 3 tour sa isang araw. Clark's Ultimate Day Trio. So, ang Eden Spring Mountain Resort, ang offer natin dyan is natural hot springs na yung pwede ka mag-dip hanggang dibdib din yan, hanggang leeg. So, different siya sa natural hot springs ng iba na format na ginawa. So, meron din siyang ATV rides. So, na-try nyo rin yun. Dahil yung dulo nun, Indong Lale, dead end yun. So, safe area yung buong area na yun. So, pwede kayo magpalibot-libot, mag-explore, di ba? Pwede kayo mag-explore doon sa dulo. And then, meron din kami doon na fresh crops. So, mais, yung may nilagang kamote, mayroong saging, and then yung nilagang itlog. Bali, more on, saka authentic binulo. So, more on, parang deeper connection with the locals. Kasi ito yung, yung kamote, katulad nun. So, ito yung more on makaka-relate ka dun sa kanilang daily life. So, ang binulo kasi gagamitin mo dyan yung kawayan. Parang type of kawayan para magluto ng mga kanin, ng lutong ulam, ganyan. So, ganun ang offer ng Eden Spring Mountain Resort. Okay, copy. And Kap, for sure marami nagtatanong kung is it open for all ages at beginner-friendly ba yung mga tours nyo? Yes, actually nagkaroon kami ng guest nito lang na 3 years old sa Anaan Falls. Unpredictable ang mga bata. But of course, meron tayong mga tour guide na maalaga. So, at ang parents kung nakaagabay lagi, kayang naman. So, from Anaan Falls, Eden Spring Mountain Resort, and Tutulari Avatar Gorge, kayang-kaya ng mga bata. Ang Mount Pinatubo Summit, currently, ang nakakapunta doon is 16 years old and above. Pero ngayon, araw na to, meron tayong 7 years old. Dahil meron na siyang experience sa parents niya na mag-hike sa ibang bansa, 1,000 meters above sea level, natatapos niya, mga elevation na gano'n, nagka-camping. So ngayon, ang natin lang dyan is yung mindset for the Mount Pinatubo Summit na kaya. Kasi ako, personally, narating ko yon yung summit. Ikatlong beses sa ngayong taon. Pinaganda na talaga yung trail. Nasa left side yung mga kinler na trail. So, inalis yung mga halaman, yung mga, kumbaga yung may part doon na clear yung trail. So, yung mga damo, na clear yon. Hindi mo nadadaanan yung mga bato-bato, yung ilog, wala na lahat yun. So, by this time na umakyat ka ng Pinatubo Summit, matatry mo ma-experience na comfortable siya. Yan masasabi ko siguro. Comfortable siya for beginners. Copy. So next time, Pinatubo Summit naman tayo. Summit. So recap lang tayo, Kap. So yung timeline natin is nag-pandemic, tama? Naisipan mong mag-explore kasi you experienced that midlife crisis.
So parang somehow do you have this anxiety? Mm-mm. So nag-biking ka tapos you transition into hiking Mm-mm. and then yun, meron ka ng interaction sa community nung nag-attempt ka Mm. to hike Mm-mm. Mount Pinatubo. So at first, it's not an easy adventure kasi may mga roadblocks, may mga blockages like Mm. merong activity yung Mm-mm. Mount Pinatubo, you have to secure your papers and permits, Mm-mm. and kailangan mo makipag-coordinate sa Aita community na Mm. may-ari ng ancestral domain. Ah. And eventually, you're able to connect with them, Mm-mm. di ba? And nakita mo yung ganda ng Mount Pinatubo and you realize it's not just about yourself. Mm-mm. You want it to share it with the community. Ah. Di ba? So you're able to connect with the community plus share it with the tourists, even locals, foreigners for sure. Mm. Marami kayong tourists na foreigners, Mm. locals na umaakyat. Mm. And then, ano yung breaking point? Like, as of now, ano yung currently challenges mo as the owner and founder of Pinatubo Mountainero, and how do you overcome those challenges? Ah. So actually meron kaming good problem ngayon. So kailangan namin ng maraming 4x4 kasi hindi lang naman isang tourist destination lang. So sa Avatar Gorge kapag may limit din kami nung pumapasok, no, para hindi too much yung dami ng taong pumapasok sa Avatar Gorge. Though nagkakaroon kami ng limit doon, yung Anaan Falls not enough para magkaroon kami ng magsa-service na 4x4 doon sa gusto mag-Anaan Falls, mag-summit, saka sa Eden. So ngayon kailangan naming gamitin yung pondo, yung na-produce namin para gumamit, makakuha ng mga 4x4 services. So magiging money generating to mga assets na to. Bukod doon, kailangan din namin ng siguro more support din. And actually, kailangan ko talaga, sinasabi ko, acknowledgement and recognition. Acknowledgement and recognition sa national and regional tourism authorities. Kasi bukod doon sa nagawa namin with the community, meron ng Aita business ganyan, Aita business registered sila. So meron ng achievement din or milestone na bago para sa mga indigenous people. So itong milestone na ito, sana ma-acknowledge din, bukod sa regional, sa national, na achievement ng isang community ng mga indigenous people. And of course, yung pangatlo is yung acknowledgement and recognition doon sa nagawa kong, ito yung ginagawa natin, yung social media, di ba? Yeah. Recognition sa inyo, sa malaking tulong sa inyo, lalo na, halimbawa sila Louie ng We're in Pampanga, talagang sunod-sunod yung mga acknowledge popularity ng area dahil sa mga vloggers and influencers. So acknowledgement ng ganung system na merong system na merong mga influencers and content creators. So maging part siya ng maging part siya ng mga tourism stakeholders, ang mga vloggers ganyan. And then maging part din yung yung technology. Okay. So palagi sinasabi next gen tourism, pero yung nagawa kong website, sa pagre-research ko, parang kami lang ang merong Filipino made na website na pwede kang mag-book and pay. So dun sa nagawa ko, kasi dati nga akong programmer, di ba, nag-aral ako ng programming, na nagkaroon kami ng ease and convenience ng pagbo-book plus trust. Dahil hindi ko naman basta-basta magkakaroon ng website na hindi mate-take down if maayos yung mo. And of course, yung payment system namin ng Paymongo. Ito rin yung nakapag-provide sa amin ng convenience na pagkuha ng bayad ng guest. So, yun, acknowledgement doon sa na-achieve and recognition sa sa milestones. Dahil hindi lang to basta-basta nag-open in tourism. Maraming factor to na sobrang taas ng level ng antas na na-reach before nagtugma-tugma at nagkaroon ng isang collective na tourism system. So andiyan sila Chairman Norman King, ang mga Aita community, ang 4x4 services, sa sales kami ni Melay, sa marketing, and then of course sa website and social media. Andyan tayo. So
yun, sana magkaroon tayo ng event. Ganun, na parang recognition of the technology and ng community. From tech to trek ang sabi ko ngayon. Manifesting ka, Oo. mangyayari at mangyayari din yan. So, sa mga gusto mag-book, paano sila mag-book sa Pinatubo Mountain? So speaking of the technology, meron tayong website www.pinatubomountainero.com. Una, kung meron kayong questions, andun yung FAQ, may mga YouTube vlogs doon. Meron ding mga details ng bawat tour. So pag nakapili na kayo ng tour, meron dong calendar. So calendar, pili ka lang ng available date. So pag naka-gray out siya, ibig sabihin fully booked or not available or naka-block. So pag nakapili ka na doon, meron siyang proceed to payment. So pwede ka magbayad ng GCash, credit card, QRPH, ganyan. After nun, makaka-receive ka ng, pag nag-send yung payment, makaka-receive ka ng instant confirmation sa email. Magkakaroon ka ng receive na booking mo. So, yun yung most convenient. Of course, pwede mo pa rin kaming ma-reach out sa Facebook, Pinatubo Montenero, on Facebook, Instagram, and TikTok. So, same lang din. Ang booking method namin is send lang yung details ng tour, ilan kayo, para kailan. Tapos yung payment details isa-send sa inyo. Pagkabayad nyo, meron na kayong payment link or pag credit card or QRPH or GCash na details, pwede kayong magbayad and then send lang yung screenshot. Tapos, yun na, magkakaroon na kayo ng mga details ng tour. Okay, copy. So you have this online platform. And para naman dun sa mga guest na gusto mag-walk-in, saan yung mga offices nyo? Okay, so ito yung Clark natin, Clark branch, tapat ng Han Resorts. So very convenient, marami tayong parking sa harap. And then, of course, meron din tayong Balibago branch sa may tabi ng Dainty naman. MacArthur Highway to, sa Balibago. Sa second floor ng Lawrence Place, meron tayo yun yung ating first office. Dati kasi home base pa sa Porac. So ngayon, dito sa dalawang branch na to, pwede kayo mag-walk-in 8 a.m. to 5 p.m. pag Friday, and then pag Saturday, 7 a.m. to 4 p.m. Walk-in, and then bibigyan na kayo ng details ng tour ninyo na gusto, and you can pay via cash or sa QRPH or sa payment link kung credit card ang gusto niyo. Ayun. So invite mo naman sila, Kap, na mag-book na sa Pinatubo Mountainero. And ano yung kailangan nilang abangan? Okay, so mag-book na kayo sa Pinatubo Mountainero. Nasa website namin ang lahat ng tours na pwede nyong tignan. Abangan siguro, pwede naman siguro, para view deck. Na-curious ka ba doon sa para view deck? So, Mount Pinatubo Summit siya. Okay. Na napakalapit lang ng parking ng sasakyan. Wow. Okay. So, ito is big plan, big project kasi sabi nga kailangan ng malaking pera. So, stay tuned. Stay tuned tayo So, doon. lahat yon accessible na para sa lahat. Okay. So, marami pa kayong niluluto behind the scenes. Yes, no? yes. Okay. So, lastly, Kap, before we end this interview, describe Pinatubo Mountainero using 3 words. Gawin na natin 4 para. Sige, 4. Kasi 4th year anniversary. Okay, so 4th year anniversary na ng Pinatubo Mountainero. So, Kap Barry, describe Pinatubo Mountainero using 4 words. First muna, parang maraming ako naiisip kasi. Pero palagi sinasabi yung from tech to trek. Okay. So, PM for adventure. Kung 3 words lang kailangan mo, PM for adventure. So, ganun lang gusto ko. Gusto ko, from online na nakikita mo kami, try going outside and isang PM lang sa amin. Meron na kayong adventure outdoors na may enjoy nilang lahat. Copy. So, it's very convenient, no? Alright, so ano kasi yung motto nyo? Yung signature line nyo? Yes, yung sinabi natin sa Anahan Falls, yung meet the culture, join the community. Meet the culture, join the community. Okay. 3, 2, 1, go. Meet the culture, join the community. Sheesh. Okay, tapos